Diyos mo eh. Wala po eh, nasa abroad. Taga-rito ka talaga Diyos San Pedro. Hindi po. Sa originally, I'm from General Trias. Cavite. Ako naman, taga Santa Cruz. Bago lang ako nito, 2 weeks pa lang sa San Pedro. Sige, anyway, andito tayo para to pray sa Panginoon to bless this place. I'm sure, bawat sa atin, even Diyos, niniwala na yung sovereignty ng Lord. Right? So, biblically speaking, sinasabi ng Diyos that He owns everything. Sinasabi sa first Chronicle 29:11. All that is in heaven and earth is yours. Referring to God. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. So, yan yun. God created everything and He owns everything, even our bodies. So, ang ganda nung sinasabi ng Diyos sa Psalm 127:1 and 2. Unless the Lord builds the house, unless the Lord builds this place, unless the Lord protects this place, yung bantay, yung security, yung sentries will do no good. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to His lovers. Memory values. Ayun. So, ang dami natin kilala. Yung iba, fresh grad. Pero wala pa rin work. Hindi naman may work. Pero tapos pa rin. Oh, bata pa. Pero yung kalahati. Kalahati yung edad ko sa kanya, nagpas ako ng kalahati. I'm 55. 3 truths to believe dito, Diyos. Sabi dito. Unless the Lord builds. Unless the Lord, we acknowledge He's the one who builds this place. Walang pinagkaiba. May kotse. May kotse ka. What will you do with your car? Ingatan mo. Kasi yan. Hindi mo lalaspagin yan. Sa totoo lang, kung medyo maselan ka, hindi mo basta-basta ipapayaran yan. Alam mo ito, kung gagamitin yan, drag race. Kung drag race! Parang toothbrush. Personal. Nung bata-bata kasi kami, ganun eh, drag race eh. Tinabi ko pa yun eh. Sige. Tapos, number 2, sabi nito, unless the Lord blocks. Guard blocks. Para maliit ang daan. Builds blocks. Basketball kalos. Dati. Sige. So, alam mo yung block, di ba, sa basketball? Para hindi makascore ang kalaban. Ganon din ang Lord. Kapag ang Lord ang magbablock, the Lord will hinder. Pipigilan niya, ano man. He can do that because He is powerful. So, walang pwedeng mangyari. Pag gusto ng Lord, protektahan ka. Ito, nakita ko lang sa internet. Parang yung tao, mamamatay tuloy. Hindi namatay kasi hindi iningatan ng Lord. Biglang may lumaragasang sasakyan, si Erwin, lagi nagpo-post sa mga ganun eh. Hindi tinamaan, may bumagsak na malaking hindi siya tinamaan. Ang tawag doon, blood, sa pinakit ng Lord. Of course, ako naniniwala ko, kaya naman Lord from the very start, hindi malalaglag yung puno. Kaya naman ng Lord yun eh. Pero bakit ginawa ng Lord? Para maramdaman mo, tanda mo, hindi ka tinamaan. Kaya ako lang ipinakita yan, para maramdaman mo, hawak ko ang kamay mo. Nung maliit po ako, mas maliit pa sa kanya. Pag namamalengke kami, sumasama ako sa mother ko kasi pag namamalengke, masarap ang pagkain sa talim. Kumakain kami after mamalengke. Hawak-hawak lang ako ng mother ko. At ako naman dyan, bitawan mo ako. Marami pong tao, baka mawala ako. Hawak ako niya. So pag hawak niya ako, hindi ako pwedeng mawala. At hindi sinasabi Diyos. Kaya ang Lord, unless the Lord blocks the evil enemies, bad people, isa diyan may mga nainggit sa atin. Right? Nainggit. Pero ang Lord mo protect sa akin. Kasi yung mga nainggit, ang dami pwedeng gawin niya. Siraan ka, gawan ka talaga ng masama kasi nainggit. Pero ang Lord pwede ka pa rin. And lastly, sabi nito, ang Lord ang talagang pwedeng mag-bless. Sabi ng scripture, ito ulitin ko, no? For God gives rest to His loved ones. Ang binibigyan niya ng rest, binibigyan niya ng blessing is His loved ones.
Ito, so, totoo, lagi natin ito naririnig. The word, God bless you, parang bukang bibig na lang. At sinasabi natin minsan sa mga, excuse me, mga politicians, at sabi mo corrupt, God bless you. Parang sinabing, lalo yayaman pa itong corrupt na ito kasi because sinabi mo na God bless you. But again, the word God bless you is only effective sa mga loved ones niya. Sa mga loved ones niya. Pag hindi niya loved ones, wala. Salita lang yan. Parang greeting lang na walang epekto. So, ganun yung important is that we need to have a relationship with God. Kasi the greatest act of dedication, without His dedication, is John 3:16. For God gave His Son to the world, referring to people, that whosoever believes on His Son will never perish, but have eternal life. So meaning, sa hindi kumilala sa anak, will perish forever. Pero sa maniniwala sa anak, meaning put your trust on the Lord Jesus Christ, the one who died on the cross, will have eternal life. Wala pang eternal life, magkakaroon pa lang ng eternal life. The time na in-acknowledge na si Jesus na ang kanyang Savior. Because everybody, bawat sa atin is a sinner. Kung magka-family ka Diyos, for sure, kakaanak ka. Anong gagawin mo sa anak mo? Abay, protekta ko to. At kung tayo magiging anak ng Diyos, protekta tayo. Gano'n lang po kasimple. Hindi mo po protektahan kahit sino. Pagka sabihin, mabait tayo, pero may anak ka, nalakas ang ulan, naglalaro sila, okay lang. Napansin mo, parang palakas ang ulan, parang may lose mo ulan na. Tapos pumipigdat ng malakas, anak, uwi na, tapos na. Uwi na. Alikas na, uwi na. Yung mga bata, ay kayo, magsiuwi kayo. Tapos ikaw, susundin mo yung anak mo lang. At sa totoo, hindi mo naman natin isa-isa yan eh. Di ba? Pag sinabi mo, ito sobrang bait mo, di bawa ko sa'yo. Pero no. Alika, uwi na. Pagpasok ito, bunas, etc. Kasi anak mo siya. Pero hindi mo anak, magsiuwi na kayo. See? Kasi wala namang relationship. So, ganun ka-importante that we have a relationship. At si Lord ang bahala mag-protect sa atin. Narinig na natin. Hindi naman kailangan lumabas tayo para mag-protect natin. Kahit talog ng bahay. Minsan may mga tao natulog, hindi na nagising. See? Hindi na mga reality. But the Lord is the one. Kaya pag gumising tayo, binigyan tayo ng another chance to live. Dahil gusto niya, Lord, ma-experience pa natin ang kanyang goodness, ang kanyang blessings. Of course, may work that. Ang isa sa inaasahan natin na magkatrabaho, siyempre, promotion, increase. At nagagawa natin yan unless we work hard at makita ng mas natin. So, again, Diyos, salamat sa opportunity na nakapag-share ako rito. But my challenge for you, meron ko rito card. Simple card. Meron siyang word death, right? Life. Itong death na sinasabi ito ang pabera ng kasalanan. Kahit sabihin mo, nagsisimula ako, kasalanan niya. Tamad ako, kasalanan niya. Pumatay ako, kasalanan niya. Hindi, pare-pareho kasalanan niya. At ang pabera ng kasalanan is kamatayan. Kaya pala ang tao namamatay. Whether we like it or not, one day mamamatay tayo. Pero ang bigay ng Diyos, life. Itong life na sinasabi, hindi ito yung life ngayon na, it's eternal life. Life in heaven. Again, loved ones, so sinong papasok sa bahay, if this is your house, meron ka ng anak, uwi sa bahay. Ako yung tatay mo, uwi ka rito. O doon mo sa bahay ng tatay mo, hindi yung bahay ito. Kung tatay natin yung Diyos, uwi tayo sa langit. So again, sabi ito, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lord Jesus. It's not religion, it's not church, it's not organization. It's the Lord Jesus. So personal relationship. Just believe it to you. Tapos, try to meditate on it. So, pag may question ko, sabi ko na sa early. Pag may opportunity,
makadalaw din dito. At least kilala na ka Diyos. Baka makita tayo sa supermarket, di ba? Namimili ka naman, di ba? Magkain. At least kilala kita. Let me pray for your place. Samahan niyo ako sa pag-pray. Pwede ba tayo may tayo? Hawakan natin yung kasi wala